Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo yung pag nagbabasa tayo ng Bible, yung six cities of refuge sa Promised Land, yan ay talaga ng Panginoon ng cities of refuge. Una, yung kapag merong kunyari na nakasakit ka, no, na hindi mo naman inaasahan, nagtatabas ka, for example, doon sa bahay nyo, biglang may dumaan na hayop o kaya na tao at natagpas mo yung paa. Hindi mo naman sinasadya. Usually kasi yan, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ganun yung batas niyan. Kapag nakatagpas ka ng paa, tatagpasin din yung paa. Ganun lang naman yun. Pag nakapatay ka, papatayin ka rin. Ganun lang yan ng batas. Simple. Pero kapag ikaw ay hindi mo sinasadya, kaya may naglagay ng Panginoon ng 6 cities of refuge. Doon ka tatakbo. At pag nakarating ka na doon, walang gagalaw sa'yo. Kasi yan ang tinatawag nating cities of refuge. At magkakaroon ka ngayon ng time na i-vindicate yung sarili mo, magkakaroon ng hearing. At kung talagang ikay napatunayan na not guilty, ay makakalaya ka na. Pero kung ikaw naman ay guilty, syempre, bibigyan din ng karampatang kaparusahan. Now, so ganun yun, no, sa bansang Israel. Tayo naman spiritually, we are guilty in the eyes of a holy God. Kaya makakatagpo lang tayo ng refuge sa pamamagitan ng dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga doon sa Old Testament din yung tinatawag na Passover Lamb. Yung Passover Lamb yan ay pinapatay. Pagkatapos yung dugo niya, yun ang ginamit na pampahid doon sa doorpost. Kaya nga pag dumating na yung angel of death, he will pass over. Hindi niyan sasalingin yung mga panganay doon. At yan din ay nagpapatutuo sa kapangyarihan ng dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Dahil yan, tayo ay naligtas. Imbis na tayo ay paparusahan ng Panginoon, tayo ay makakatagpo ng refuge. Iyan yung awitin. Kaya nga, napaganda yung awitin yan para sa mga ligtas. And if you are saved, you can say a loud amen for that. Amen. Tayo lahat ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bibles. At tingnan natin muli ang preaching ni John the Baptist sa John chapter 3. And I hope we will be able to finish tonight yung atin pong series, John chapter 3 verse number 13. One-liner message ni John the Baptist. He must increase, but I must decrease. Basahin ulit natin. Ready, go. He must increase, but I must decrease. Ang gandang memory verse. Madali lang sabihin. Pero napakaraming laman na dapat nating maunawaan. He must increase, but I must decrease. Yung hipo na tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung I naman yan ay tumutukoy kay John the Baptist. Kaya ho sa Baptist Church, hindi ho si John the Baptist ang ating sinasamba. Okay? At hindi rin ang nagpaumpisa ng simbahan ay si John the Baptist. Okay? Kasi kalimitan yan sinasabi niya, kayo namang mga Baptist, yung ginudiyos nyo ay si John the Baptist. Hindi Si John the Baptist is a man sent from God, but he is not God. Bakit ho isinugo si John the Baptist? Para ipatutuo yung Diyos. At sino ang Diyos? Ang Panginoong Hesus. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kaya nga sabi niya din dito, He must increase, but I must decrease. That is John the Baptist, and that is really a Baptist. Ang puso ng isang tunay na Baptist ay hindi siya yung sumikat, hindi siya yung magningning, kundi ang Panginoon sa kanyang buhay. In other words, the life that that's a Christian should live must be the light that comes from Christ. Kaya nga, sa pag-inog ng panahon, ang tunay na Baptist
ay ang Panginoong Kristo ang nakikita sa kanya, hindi yung buhay niya. Yung dati, utay-utay nang nawawala. Amen? The old man is crucified, but the new man is living day by day. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay dahil siya nga dahil ang Panginoong Kristo ang inaalaw niya na manguna sa kanyang buhay, yung dating buhay niya at yung dating siya ay pawala na. And so John the Baptist said, He must increase, but I must decrease. Kaya ngayong gabi ay nais kong tingnan ho natin yan kung papaano na ang Panginoon ay mag-i-increase sa ating buhay at tayo naman ay magdi-decrease. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang pagkakataong ito na ipagkakalob niyo sa amin upang pag-aralan ang inyo pong salita upang ikaw nga po ang higit na makita sa aming buhay. At ang amin pong mga sarili ay hindi nga po ito ang makita ng tao kundi ikaw, Panginoon, na nabubuhay po sa amin. Nakagaya ng sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kaya nga po, Panginoon, tulungan niyo kami na punuin niyo po ang aming kaisipan ng katotohanan upang ikaw ang patuloy na lumago sa aming buhay, makita ng tao, maipamuhay po namin, at yung dati po naming old nature, o kung sino man po kami, Panginoon, ay mag-decrease na mag-decrease hanggang, Panginoon, ang buhay po namin ay ikaw, Panginoon. Nakagaya din ang sinabi ni Paul, for to me to live is Christ. Kaya nga po, tulungan nyo ang bawat isa sa amin bilang inyong mga anak na ito ang tutunguhin ang bawat isa sa amin. Pero kung meron po sa aming kalagitnaan ang nagpapanggap na ligtas, hinihiling ko po na ikaw ay manguna sa kanya at totoong mangusap ka upang siya po ay maligtas. Upang ang sinambit po ni John the Baptist ay magkaroon ng katotohanan sa kanyang buhay. Hindi ka nga po mag-i-increase, Panginoong Diyos, kung hindi ka pa namin pinapapasok sa aming puso bilang tagapagligtas. Kaya ikaw po manguna, Panginoon, kung meron po sa aming kalagitnaan. At bawat isa sa amin, Panginoon, ay ang amin pong kaisipan ay mapuno ng desire, ang amin pong puso ng kasiga-sigan na ikaw nga po ang lumago sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Okay, please take your seats. So, He must increase, but I must decrease. Okay? Ito po ang preaching ni John the Baptist. Sa John chapter 3, makita natin na isa sa unang-una niyang ministry ay mag-preach. Kaya nga, ang tawag sa kanya, He is the voice crying in the wilderness. Ministry ho yan. At pag sinabi nating ministry, mahirap man, pero ito ay kanyang gagawin. Okay? Tingnan po ninyo, noong dumating si John the Baptist, that's already 400 years that there was no preacher. So doon sa Jerusalem, ay hindi na sila nakakarinig ng prophecy, hindi na sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Wala nang nangangaral sa kanila. 400 years. Kaya nasanay sila maging sa kanilang religious life na walang propeta. Pagkatapos isang araw ay merong mga ngaral sa kanila. He is crying in the wilderness. At yan na ngayon si John the Baptist. See? At mahirap mangaral kapag lalo na, di ba? Alam niyo, nararanasan ko nga rin yan. Kayo, mga Baptist, sanay na kayo sa preaching. Baptist ba kayo? Yeah. Pag walang preaching, pag kayo nagpunta ng simbahan, parang kulang, di ba?
kapag nagpunta sa seman, ine-expect mo palagi na may preaching. Mayroong sisigaw, mayroon yung ikaw ay pagagalitan. Parang hinahanap mo na yun, yung ikay sasabunin sa iyong kasalanan, at mamaya ay babanlawan ka. Amen. Pagkatapos pupunta ka sa altar dahil yung narinig mo, kinausap ka ng Diyos. Yun kasi yung hinahanap talaga ng Baptist. No? Kaya lang, kapag hindi ka Baptist, hindi ka sanay doon. Kaya kapag may mga bisita tayo at napapasigaw ako o ako'y nagpe-preach, natatawa sila. O kaya yung iba nagugulat o natatakot. Hindi ba ganun din kayo nung una? Sino naman to? Lakas-lakas ng bunganga. Ay, meron na ngang pampalakas tinig, nasigaw pa. Di ba? Mga ganyan tayo. Pero ganun din, nung unang panahon, si John the Baptist came preaching in the wilderness, kaya nagulat sila na merong isang taong na crying in the wilderness. Pag sinabi natin crying, hindi na, hindi ganun, kundi talagang crying ay sumisigaw. Siya ay malakas na nangangaral ng salita ng Diyos, kaya crying in the wilderness. So, biro mo yung bansang yan ay hindi nakaranas na may mangaral ulit sa kanila after 400 years. Siyempre, yung mga huling mga tao na nakarinig ng salita ni na Malakay, ni na Isaiah, patay na. Hindi naman siya nabuhay na 400 years. Sa panahon lang ni na Methuselah, merong 969 years. Noon lang si Adan. Pero noong sa time na ng mga prophets ay nasa 70s na, 80s na yung buhay. So, biro may 400 years ay walang nangangaral sa kanila. Kaya nga, biro mo yung ilang mga henerasyon na yan na hindi nakaranas na masigawan ng isang preacher o ng isang propeta at sasabihin, "Thus saith the Lord." Ito ang sabi ng Diyos, yung kasalanan mo. Hindi sila sanay na ganun. Nasanay sila ng mga tao na they are in their own. Nasanay sila na nabubuhay lang ayon sa kanilang kagustuhan. Pagkatapos ay ito na ngayon isang araw, isang mangaral. Kaya mahirap kay John the Baptist. Parang pag ikaw ay bagong preacher din at pupunta ka sa ibang lugar wala kang kakilala, mahirap yun. Ranas ko rin yun eh. Nung ipinatapon ako doon sa Las Piñas, punta kami doon sa San Pedro. Pagkatapos ay sabi sa akin ni Pastor Ed, doon ka kaya sa Pilar, doon ka na lang mag-umpisa ng area. So, naging area 29. Acts 29, area 29. Sabi ko mukhang yung 29 na yan ayos na. Bagong-bagong area yon, area 29. So punta ako doon sa Pilar, wala akong kakilala. Sumakay lang ako ng jeep, papunta ng Alabang, Alabang, papunta ng Pilar. Basta sabi niya, pag may Jollibee na doon, bumaba ka. Hirap ka, Jollibee. Sa Jollibee, bumaba, pumunta ka doon sa Pilar, doon na mag-soul winning. Sabi ko, wala akong kakilala. Kaya pumunta ako doon sa barangay. Doon sa barangay, Pilar, naipag-usap ako, magba-Bible study ako, magpe-preach ako. Sabi na, ay hindi pwede yan dito. Kailangan munang mag-seek ka ng permit. Dapat sumulat ka muna. Sige ho, maraming salamat ho. Pero sineran ko muna siya. Kahit wala pang permit. Sineran siya. Pagkatapos ang permit na yan, ako'y inutusan dito na simbahan, kaya ako'y nandito. Magmula doon sa kanya at saka doon sa palibot niya, ni-start ko na mag-soul winning. Kinabukasan, doon ulit ako. Palakay payo-layo ng palayo. And then the third day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, tapos Saturday. Tapos nung Sunday, isang jeep ang dala-dala papunta ng San Pedro. Bira, sabi ko, praise the Lord! Pero mahirap yung una. Kasi hindi mo naman kakilala ang mga ito. Pagkatapos yayayain mo sa San Pedro, hindi naman nila alam. At sino ka ba naman para paniwalaan nila? Iniisip ko noon, sino ako para paniwalaan ng mga taong ito? Pero naiiyak na ako. Noong papunta pa lang ako, nervous na nervous. Pero nung pagbalik ko, dala-dala ang isang jeep ng mga tao. Young people and adult. Mga pamilya pa yung iba. Ay talagang natutuwa ako sa Panginoon kasi ganun pala yung feeling. Pero si John the Baptist was different. At least sila, mga nakarinig na ng salita ng Diyos, kaya yung iba ay nagsisama.
Pero yung sa panahon ni John the Baptist ay mahirap. And so preaching is a ministry. And so even when he died, he was preaching. At kasama ng kanyang ministry na yan ay yung baptizing. So when he preached, he also baptized. So magkaakibat yung ministry na yan ng isang Baptist. To preach the word and to baptize. So ministry ho ang baptism. Kung hindi po nyo naiintindihan, ang baptism po ay ministry yan. Kaya nga ho din, kung inyo pong pag-aaralan ang atin pong Baptist history, diyan po pinersecute ang mga Baptist. Bakit? Kasi nga, ang Baptist hindi nagbabaptize ng baby, ng infant. They repudiated that. Kasi wala sa Bible yan. Hindi tinuro ng Panginoon. Ang binabautismuhan ay yung tumanggap kay Kristo. So, yung mga Catholic naman na yan, o yung mga established churches, binabautismuhan nila kahit baby pa lang. Para saan? Para mapabilang nakakaagad sa simbahan. Kahit nga ayaw niyan, binabautismuhan. So, ano nangyari? Noong siyeran ito na salita ng Diyos at tumanggap sa Panginoon, tsaka binautismuhan. Kaya nga, ang tawag sa mga Baptist noong 1500s and 1600s ay Anabaptist. Bakit Anabaptist? Rebaptizer ang sabi na. Although hindi naman rebaptizer kasi ang binabautismuhan mo ay yung naligtas. Kaya lang, sabi ng mga establishment churches or established churches ay nire-rebaptize nyo yan nakabautismuhan na sa amin. Kaya nagalit sila, kaya pinersecute nila ang mga Anabaptist. In fact, maging si Cardinal Husius, ito ang kanyang sinabi, were it not that the Baptists were grievously tormented and cut off with a knife in the last 1200 years, they would have swarmed more than the reformers. Sino nagsabi niyan? Cardinal Husius. Kaya nga, inaamin niya na hindi rin tayo mga Protestant. Ang mga Baptist ay naroon na in the last 1200 years. Yan ay sinabi niya noong 1500s. Si Cardinal Husius, sino yun? Catholic. Cardinal nga siya At ito ang kanyang sinabi. At yan ay nakatala sa Halley's Book of Records. Yan talaga, isinulat yan. At siya mismo ang nagpatutuo ng bagay na yan. So, you see, the ministry of baptism, kaya yung baptism at saka yung preaching ministry ni John the Baptist, na dapat yan ay pahalagahan ng bawat isa sa atin sa ating panahon. Ang nakakalungkot kung ikaw ay Baptist at wala, ang baptism sa iyo ay wala lang at ang preaching ay wala din lang, you have not known the ministry of John the Baptist. Kaya nga, ito ang dapat na minamahal ng bawat isa sa atin. Kaya tingnan nyo sa John chapter 1 and verse number 6, di ba? There was a man sent from God whose name was John. See? Kaya nga, yan si John, ang kanyang ministry is to preach the word and to baptize. He was sent by God. At isa sa kanyang napakahalagang preaching, doon sa verse 13 ating tinitingnan. Sabi niya, He must increase, but I must decrease. You see, mahalaga yang tinuran na yan ni John the Baptist. Kaya nga, dapat ay maunawaan din natin. Dapat yan ang pagsikapan ng bawat isa sa atin na ang Panginoong Jesucristo ang mag-increase sa ating buhay. At yung buhay naman natin na dati yan ay utay-utay dapat na nawawala. Kundi yung buhay ni Kristo ang mamumuhay sa atin. Ang kaisipan ng Panginoon ang magiging kaisipan natin. Ang puso ng Panginoong Jesucristo ang magiging puso natin. Ang kanyang lakad, yun ang ating magiging lakad. Amen? So it should be no longer the old self. Dapat ay napuput off na yan, pinapatay yan, minumultify yan. And He must increase, but I must decrease. Kaya ngayon palagi ang tanong natin ito, nung una maligtas, since when did you get saved? Sino dito ang 20 years nang naliligtas? Paitasan ka. 20 years, more than 20 years. Okay, ilan lang. More, 15 to 19 years. Yung iba, hindi nyo alam yung age nyo, ha? 10 to 14 years. 5 to 9 years. 1 to 4 years. Wala pang isang taon. Okay, marami. Wala pang isang taon. Sino ang hindi pa nagiging nasisave?
Okay. Ayan, tingnan ninyo. Tanong, noong unang ikaw o yung may dati kang buhay. Amen? Dati kang gawi. Tanong ngayon. Ngayon, ano na yung buhay mo? Are there changes? Binago ka ba ng Diyos? Meron na bang masasabi na ang buhay mo ngayon ay closer to the life of Christ or to the life of the devil? So dapat ay makikita mo yung changes, amen? Kung meron kang changes, and nakikita mo na meron changes that He has already increased in your life, you can say aloud, amen for that. Okay. Yung iba mukhang hindi pa, no? So, dapat bilang Kristiyano, ikaw ngayon ay pagsikapan mo na mag-increase ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, paano yun? Binanggit na natin ang 4. Kung iyong matatandaan. Number 1, let Him reveal more of Himself each day. Paano siya nagre-reveal? Sa pamamagitan ng Bible reading, sa pamamagitan ng Bible preaching, sa pamamagitan ng Bible study. Amen? Kaya kapag ikay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, God is revealing Himself to you. So, habang ikaw, hindi ba, kaya nga na-recite nga ni John Mark, di ba? Yung, tanda mo pa ba? O, babawiin ko yan. Ano nga yun? Ano yung number 1? Pag Genesis, He is the... Pag your Creator God. Sa Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, Ruth. Ayan. Yung iba, hindi na. Hindi pa nagre-reveal ang Diyos sa inyo. Sa Matthew. Sa John. Sa Romans. Revelation. 1 Corinthians. Philippians. Yung iba nakatingin na lang. Ano nangyari sa atin? Parang nanonood kayo ng ng boxing. Kinakailangan mag-increase. Nagre-reveal siya. Kaya nga tingnan po ninyo, the Bible, the whole Bible actually speaks of the Savior. Although magkakaiba, magmula for more than 2,000 years ang pagitan ng pagkasulat ng Genesis to Revelation. Biro mo yan, ang habang panahon na maisulat yung mga librong yan. And yet there is one common thread. And that is Jesus. So magmula sa Genesis hanggang sa Revelation, ang common thread niyan is Jesus. Ang common message is salvation. Kaya nga sa Genesis, the paradise was lost. But in Revelation, the paradise is regained. Man fell, but we see how man is going to be resurrected again. Yan po yun. Kaya magmula sa Genesis hanggang Revelation, iisa lang ang tinutubo. Kaya wala hong pagkakamali at wala huyang contradiction ang salita ng Diyos. And so when you read it and when you study it and when you hear it being preached, God is revealing Himself. In fact, natapos lang natin yung ating lesson patungkol kay Joseph. Amen? At nakikita natin na yung buhay ni Joseph was really a type of Christ. Nagpapatuto patungkol sa buhay niya. Although he was 17 years old and then at 30 years old siya ay na-promote, pero makikita natin yung kanyang buhay was a reflection of Christ. So yun pong makikita natin. Let Him reveal Himself. Kaya kinakailangan makilala mo siya. Kung hindi ka magbabasa ng Bible, hindi mo makikilala ang Panginoon. Kahit kailan. Kung mas marami kang panahon para manood ng telebisyon at manood ng mga lahat ng mga telenovela at lahat ng mga Korean novela, alam na alam mo yan. Sinusubat
mo yan hanggang alas 11 ng gabi. Alam mo yung istorya nila, pero ang istorya ng ating Panginoon ay hindi mo binabasa. Kaya, kanino ka na-in love? Eh di siyempre sa mga Korean novela, kaya makikita mo, pati yung buhok niya, yung damit niya, nagagaya mo na. Tama? Kahit ngayon paano pagsasalita, kamahalan. Ano ang iyong may paglilingkod? Di ba? Pati yung salita mo, kasi doon ka na-engross. Yan, memoryado mo. Ang dami-daming mga linya sa mga sini na ngayon ay gamit-gamit ng maraming mga tao. Pero yung verses, wala siyang linya na masabi. Ang masasabi lang niya, He must increase, but I must decrease. Okay, Jesus wept. Kailangan ipanalangin natin talaga ang audio na maligtas na. Okay. See, let Him reveal Himself. Kaya mag-aaral talaga tayo sa Bible reading, Bible preaching, at saka Bible studying. Nagre-reveal ang Panginoon diyan, walang iba. Hindi mo siya makukuha sa panaginip. Nanaginip ako. Meron na nga yan nagpunta dito kay Ma'am Clay. Ma'am, nanaginip talaga ako. At tinatawag ako ng Diyos. Sabi niya siya, pumunta sa simbahan. So nag-umpisa pumunta sa simbahan. After 3 months na wala ulit. Bakit? Kasi tinawag ng panaginip. Iba na naman siguro na panaginipan. Kaya bago na naman. Kaya kung nagbabasa ng Bible, makikita mo, hindi nagbabago yan. Amen? Sabi ko nga sa aking sinusulin, John 1:12, yung John 1:12 na yan, nabasa ko na yan noong 1985. At pinanghawakan ko yung John 1:12 na yan, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believed on His name. Hanggang ngayon, 29 years after that, is the same John 1:12. Hindi siya nagbago. Kaya ang sino mang tatanggap kay Kristo ay magiging anak ng Diyos. Amen? Hindi nagbago. Kaya yun din ang ginamit ko. Sige, walang nagbabago. Magbago man ang mic, huwag lang magbago ang salita ng Diyos. So, let Him reveal Himself. Para mas marami. Kaya aral ka. Alam mo, ang dapat mong puntahan talaga sa simbahan, pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pupuntahan mo sa simbahan, pag Thursday, of course, we are going to pray. Pero hihintayin mo, ano kayang ipapahayag muli ng Panginoon sa akin? Ano malalaman ko sa kanyang salita? At kung alam ko na, ang panalangin ko ay yung salitang yun na alam ko na, ay magkaroon ulit ng spark sa puso ko. At mabuhay ulit yun. At tapikin ng Panginoon ang puso ko. At yung nanlalamig kong puso ay bibigyan niya muli ng buhay. And that is what we get when we hear the preaching of the Word of God. Let God talk to you when you listen to preaching, when you listen to the study of the Bible sa Sunday school, sa your fellowship, sa mga devotion na yan, sa inyong sa paaralan dito sa lugar na ito. When we listen to the Word of God, then kahit alam mo na ang panalangin mo ay muli buhayin ng Diyos yung natutulog na damdamin mo. Amen? Kasi aminin natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung minsan, the first that you have heard the word, masayang-masaya ka. Pero, after an hour, nanlalamig na naman. Tama? Lalo na, pag uwi mo. Tapos, nagbukas ka na naman ng telebisyon. Ano nangyari na naman? Yung napakinggan mo, wala na naman. Tama? Sabi ko nga rin sa mga staff, sa mga workers, aminin natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nandito at nakikinig ng salita ng Panginoon, ang nangyayari sa'yo, nawiwiri ka, nagkakaroon ka ng araw-araw na lang. Kung minsan ay nasasabi, Thursday na naman. Alas 5 na naman, babangon na naman. Naghihintay ng recess. Yung sana walang pasok para walang devotion. Di ba? Mga ganan ang iniisip. Aminin natin yan, nangyayari yan.
Sa akin nga, nakakaranas din ako niyan eh. Minsan nga, nakaka-nervyos talaga. Biro mo, Panginoon, ano na naman ang sasabihin ko sa kanila? Ay kilala na nila ako at alam na nila yung, dami ko nang naituro sa kanila. Meron na ngang Sunday school, meron pang preaching, meron pang devotion, yung mga staff. Ako nagde-devotion diyan. Kung hindi ko lang talaga kaya, ay tsaka ako nag-a-assign sa, ang tawag nito, sa doctrine class. Meron na. Sa discipleship. Meron na. Tatalino na ang mga tao dito. Ano pang hindi nila alam, Panginoon? Pero alam niyo, ang palaging encouragement ng Diyos sa akin, you just preach the word because that is the ministry. At sa pamamagitan yan ay mangungusap ang Panginoon. Baka meron na naman yan ng lalamig. May natuklaw na naman ng ahas. Diyan, matigas na yung puso. Tinuklaw na naman yung kamay, yung bibig. Tinaklaw yung mata. Tinuklaw na. At yung naninigas na magmula sa paa hanggang dito na sa puso. Kaya matigas na puso niyan. Halo lang ang panglaban natin sa tuklaw ng ahas. Di siyempre, antidote is the Word of God. Amen? See? Let Him reveal Himself. And then number 2, let Him receive the glory in the church. Kasi kaya niya itinatag ang simbahan so that He can get the glory. Not you and not me, but Jesus should get the glory. Diba anong sabi ng Ephesians 3:21? Unto Him, Ephesians 3:21, mukhang nakalimutan na natin. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Ayan o, napakaliwanag. Na dapat, ang iyong attendance, ang iyong giving, ang iyong achievement, ang lahat ng magagawa natin, ay dapat lahat ng mga yan ay para sa simbahan at sa pamamagitan ng simbahan, God gets the glory. At sasabihin nila, ang bait talaga ng Panginoong Jesucristo sa simbahan nyo. Hindi yung, ang galing namin, babait kasi namin. Lalo na may 10-year development plan kami. Kami lang yan. Hindi natin pagmamalaki ang development plan na yan. Amen? Ginagawa natin to sapagkat nais natin na ipakita sa Panginoon na gusto natin siyang paglingkuran and He deserves the best. And whatever we accomplish, let Him take the glory. At makita na talagang ang Panginoon ay nagmahal sa atin, that He loved the church so much that He gave Himself for the church and that He gave His body to the church and that He loved the church. And so when we bring Him glory in the church, then we increase Him. That's why let Him receive the glory in the church. Number 3, let Him redirect us to the leadership of the Holy Spirit. Sino ba leader mo? Tanong, pag sinabing leader, sinusunod. Sino ba sinusunod mo? Ano sinusunod mo? Sinusunod mo yung katamaran mo? Okay, sinusunod mo yung layaw mo? Yun yung leader mo. Pero pag sinusunod, kaya nga, ang sabi ng Panginoon, i-redirect naman tayo, magbago na kung sino leader sa buhay natin. Hindi na yung ating kagustuhan, hindi na yung ating paraan, kundi ang leader natin dapat ay ang banal na Espiritu. Amen? Kapag ligtas ka na, God, the Holy Spirit, leads you all the way. Even if He will lead you to the wilderness, so be it. Ano ba ang wilderness? Kahirapan. It's a land of testing, pero yan po ay temporary place. Hindi ka yan magtatagal sa wilderness. At even in that wilderness, if God is leading you, then so be it, sapagkat yung bagay na yan ay diyan lang malulwalhati ang Panginoon. Amen? So let Him take the leadership. Jesus was led by the Holy Spirit. Sino nagli-lead sa'yo? Bakit ka napapunta sa church? Pasalamat ka. Ang nag-lead sa'yo dito ay ang Panginoon. Amen?
Gusto mo sana katatapos lang ng exam o kaya ng project o lahat ng iyong mga trabaho, di ba? Sarap matulog sana. Amen? Oy, lahat ng mga... Maliban lang na ikay tamad, pero sa tingin ko naman, ang mga tao dito sa atin, mga workaholic dito eh. Nagtrabaho yan sa maghapon. At ang sarap magpahinga. Pero bakit naririto? Sino nagtulak sa atin at sinong sinunod natin? Ang Panginoon. Amen? It is the leadership of the Holy Spirit. Yung iba, hindi ko alam kung sino nag-lead sa kanila, ba't wala sila sa simbahan pag Thursday? Sino kaya nag-lead sa kanila? Tapos sasabihin, hindi ba mga tao kung minsan sasabihin, ang dami namin ginagawa pag magsishare, ang dami daw ginagawa. Pero sabi ko sana, huwag kang magsisinungaling. Anong daming ginagawa? Nagkukwentuhan lang kayo. Yan ang ginagawa nyo. Kung minsan, hindi naman siya nagagalit ako sa kanila. Kaya sinasabi ko lang, totoo eh. Ang mga tao, pagsisharean muna ng salita ng Diyos. Ang dami pa nating gagawin. Tayo ang maraming gagawin, pero umalis tayo sa ating ginagawa para sila ay bahagi na ng salita ng Diyos. Yung iba nga nag-iwan ng labahin, nag-iwan ng plantsahin, nag-iwan ng tiklupin, nag-iwan ng mga linisin sa bahay para pumunta lang at magbibigay ng salita ng Diyos. So who leads you? It must be the Holy Spirit. Amen? Gusto natin na ang Panginoon ay mag-increase sa buhay natin, matutunan natin ang leadership ng Holy Spirit. Makinig ka sa Kanya. Ikaw lamang ang mayroon niyang pribilehiyo. Pagligtas ka, are you saved? If you are saved, the Holy Spirit will lead you. Kaya lang magpalid ka naman kasi. Kung minsan wala, matigas ang ulo eh. Panginoon, mas gusto ko ito. Mas gusto ko dito ako. Dapat magpalid ka. Tingnan niyo yung mga involvement natin. Yung mga hindi pa pumifill up, no, ng mga involvement. Wala pa siguro yung nakita nyo sa pangalan ninyo dyan. Ayan, no? Bakit ako wala dito? Baka hindi ka nag-fill up ng involvement form. Mag-fill up kayo ng involvement form. Para makita nyo yung mga pangalan nyo. Kasi ang ilalagay lang natin dyan, siyempre, hindi ko naman alam kung ano ang gusto mo. Hindi naman ako manghuhula. Parang yung nabubuhay pa siya, no? Si Pastor Hernandez, kilala niyo si Pastor Hernandez, ano? Yung iba hindi niyo kilala. Si Pastor Hernandez, tatay ni Ma'am Del, asawa ni Pastor Ed. Hanggatapos ay merong isang manghuhula. Sabi, tao po! Sabi, bakit? Sabi ni Pastor Hernandez, ay manghuhula po ako at gusto ko hong hulaan kayo. Sabi niya, sige, pasok. Sabi naman ni Pastor, pinapasok. Kasi ang kanyang balak, pauupuin at sisyeran ng salita ng Diyos. At tapos nakita niya yung aso. Ay, yung aso ho, baka kagatin ako. Ay, di hulaan mo. Kung kakagatin ka o hindi. Huhulaan mo pala ako eh. Di ba? Yun nga, manghuhula. Hindi niya mahulaan kung kakagatin. Ako, hindi din ako manghuhula. Kaya nga may involvement form tayo. Sulatan ninyo yung involvement form, submit ninyo kay Pia para mailagay yung mga, tingnan po ninyo. Sinong naglagay? Kasi gusto ko makita din, ano ba ang pangungusap sa'yo ng Panginoon? Baka may iba ka pang higher ground. That God may be touching your heart and would like you to do something else. May gagawin ka pa. May pinapagawa pa sa'yo ng Diyos. Hello? Meron pa ba? Alam niya, kung ikaw ay choir member, yun lang ikaw. Pero alam mo, may pinapagawa pa sa'yo ng Panginoon. Di isulat mo at ipag-pray natin. Yan, nakikita nyo, mga pangalan lang yung nandyan sa prayer list. Kasi gusto ko ipag-pray muna natin lahat yung mga tao na mag-i-involve. Kahit bata pa yan. Bakit si Samuel noon, batang-bata nandun sa bahay-sambahan ng Diyos? Ilang panahon din siya na nasa bahay-sambahan ng Diyos bago siya naging isang dakilang judge ng Israel. 20, 30 years. Pero maraming panahon ang ginugol niya doon. Hanggang sa siya'y tawagin ng Panginoon for 3 offices. To be a judge, to be the prophet, and to be a priest.
Malay mo, kinakausap na Diyos, pero dapat dinadala natin sa panalangin. I'm leading you to the right way of getting involved into the ministry. So marahil, meron kang desire, at check mo yung desire na yan. But let the Holy Spirit lead you and direct you. Kaya natin dadalhin ngayon sa Panginoon sa panalangin, kasi nga malalaman natin kung talagang dyan ba ang leading ng Panginoon sa buhay mo. Hello? Okay, yung prayer list natin, and then sooner or later, yung mga prayer list na yan, magtatanggalan na. Kasi marahil, makikita na natin, God is not really calling me there. At baka ho dito sa lugar na ito. Amen? At kasi hindi ho ako ang Diyos, there is a God. Amen? Hindi ho, pastor, ang Diyos. God is a living God. Amen? And only the pastor will lead us. Kaya nga ho, ng pastor, nagli-lead tayo at he encourages you to follow the leadership of the Holy Spirit. Siya naglagay sa iyo sa tahanang ito. Amen? God put you here and God places a desire in your heart. At yung desire na yan ay dapat diligin muna natin ng panalangin. Kasi hindi lahat ng desire ay kalooban ng Diyos. Amen? Or perhaps God is going, or perhaps that is where God wants you to be. Kaya sabi ko, kahit yung mga malilit na mga bata yan, fill up the form, and we will pray that in 10 years to come, that they will be exposed to where God wants them to be. Kailan natin ititrain ang mga batang yan? Kung gusto na maging audio man in the next 10 years, eh di dapat yan ay ano na yan sa audio. Kailan pa natin sila ititrain? Kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? See? So, redirecting. Let Him redirect us to the leadership of the Holy Spirit. Dapat makinig tayo sa leadership ng Panginoon. And then afterwards, ay titingnan na natin yung mga dapat nating ginagawa. Sooner or later, yung prayer list na yan, papaltan na natin. At papanalangin na rin natin yung mga dapat magawa in our 4th year. Kaya nga nagre-group na ho tayo maging sa prayer time. Yung mga grupo na nagsusulong ng mga gawain yan, pinag-group na natin. Bakit ho? Sapagkat kinakailangan pa rin nating ipanalangin if God is going to put another desire in your heart at hindi pala dapat ito ang gagawin natin, then so be it. Kaya ho, dinidilig natin ng panalangin. Amen? Because we want the Holy Spirit to direct and to lead us all through our 10-year development plan. See, para siya yung para isabihin natin, ang Panginoon ang gumawa niyan, hindi tayo talaga. Amen? Yeah, and then, number 4, last time we talked about, let us practice dying to self. Kailangan ay i-defer natin yung self, i-defer natin yung will, i-defer natin yung ating liberty, i-defer natin yung ating thoughts and also our desires. Let us deny ourselves. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Deny Himself and follow me. Matutunan natin na yung ating, hindi na yung sariling kagustuhan, kundi kagustuhan ng Diyos. Yun ang i-practice natin. Kaya nga magpa-practice, ibig sabihin pag nagpa-practice, nagkakamali. Di ba pag nagka-practice ka ng choir, hindi ka kaagad nakuha mo yung tono. O, practice makes perfect. Kaya nagpa-practice tayo. Kaya kung minsan, pinapatay natin, dinedefer natin yung ating self-will, dinedefer natin yung ating liberty. Kung minsan, natitimbuhan, kung minsan, ay lumalabas yung old sinful nature natin. Kung minsan lang yun. Pero tayo, we try to practice self-denial. Amen? Hello? Okay. So, ipapractice natin yan. And then, number 5, tonight, let us proclaim Him to others. Let us proclaim Him to others. Alam niyo, napakahalaga yan dahil sa number 1 na katotohanan, Coca-Cola is more popular in many countries than Jesus.
Totoo yun. Punta kayo sa ibang bansa, magbasa, mag-surf na lang kayo. Makikita ninyo na mas marami pang Coca-Colas at mas maraming nakakakilala sa Coke kesa sa Panginoong Jesus. Sa totoo lang. Out of 7 billion people in the whole world, only 2.18 billion belong to the so-called Christian groups. Pero yung Christian groups na yan, 1 billion ay Roman Catholic. 1 billion. Saan ko nakuha yan? Siyempre, ginamit natin ang computer para malaman yung census. Biro mo 1 billion Catholics. 260 million Orthodox. Sa Protestant, na naroon ay inilagay nila ang Baptist sa Protestant. Hindi tayo Protestant, pero ganun ang kanilang pagkatingin. 800 million. Pero pag tinitingnan nyo sa 2012 statistics ng Baptist Wikipedia, 46 million lamang ang Baptist. The whole world. Tapos yung Baptist pa na yan, nahahati sa tatlo, Southern Bible Baptist Fellowship, at saka yung mga independent. Sa independent ho tayo. Kalimitan sa mga Southern Baptist ngayon ay marami sa kanila unsaved. Bakit? Kasi nga, hindi naman ipinipreach sa kanila ang salvation. Christian living, oh. Marami sa kanila. Kaya nga, kung titingnan nyo, sa Pilipinas, no? Kailan ba dumating ang mga Baptist? Yung mga Southern Baptist noong 1900s. Ang mga Bible Baptist noong 1950s. Ilang populasyon na ng Pilipinas ngayon? 93 million Filipinos. Tanong, ilan sa kanila nagbabasa ng Biblia? Sabi nga yung aking nakausap dun sa bus na seaman, sabi niya, nakikita na niya yung mga Bible na yan kahit nandun sa kaya lang hindi naman nila binabasa. Kaya tinanungan niya sa akin, ano bang Biblia yung Gideon? anong Biblia daw yung Gideon? Sabi ko, ano yun? Depende kung yan ay King James o kaya lang yung Gideon, Gideon International, yun ang nagdi-distribute ng Bible. O, tingnan nyo, hindi pa nila alam. Dito na nga lang sa atin, ilan ang nakabasa ng 365 days ng kanyang Bible? Ilan ba nakakuha ng t-shirt, Ma'am Tess? Ilan nakakuha ng t-shirt na mayroong I have read my Bible? 60. Hello? Ilan attendance natin? Young people and adult, more than 300 each week. 60 lang yung nakakapagbasa ng Bible. Hello? Oh. Kaya, paano na makikilala ang Panginoon? Siyempre, ang mas kakilala ng mga yan, ang mga hindi nagbabasa, sino at ano? Hello? Masakit na ba ang katotohanan? Pero, ilang oras ka sa internet? Ha? Ilang oras ka doon sa SM? Ilang oras kang nanonood ng telebisyon? Mas sikat ang mga yan kaysa sa Panginoong Hesus. Nag-try nga ako sa YouTube, yung mga Baptist, yung mga alam niyo ang mga ang mga maraming trend, yung mga 1 million views, di ba, mga ganyan. Na makikita ko na yung mga Baptista preaching, yung talagang Baptista na preaching, ilang views? 0. Ako na lang yata nag-view. Mas sikat si Justin Bieber, kahit sa mga Kristiyano, pinanunood yun.
At ewan ko kung dito sa atin ay napunta ka rin sa mga YouTube at yun yung iyong viewing. May isang oras kang manood ng pelikula using your internet, your YouTube, pero ilang oras ka magbasa ng Bible. Hello. Ako, meron akong 200 ilan friends ko doon, Pia, na mayroong friends. Ganun pala yun. Pag marami kang friends, maraming nagpo-post, ang hirap mong hanapin yung gusto mong hanapin. Kaysa kagaganyan mo, sabi, ba't hindi ito matapos-tapos? Yan. Ginaganyan ko, mamaya, nag-umpisa ako ng alas 3, mamaya, magka-alas 5 na, hindi pa rin ako tapos. Pero mo yan, 2 hours. Eh sabi ko, itong mga internet na yan, kaya kung minsan, iniiwan ko yan, kahit bukas yan, hayaan mo. Kaya marami nagsasabi, "Hi Pastor, good PM." Nang makita ko, alas 10 na ng gabi. Wala na, nag-log out na siya. Hindi ko nasasagot. Kasi ang haba. Hello? Pag nag-Skype pa, ano? Buti sana kung ang pinag-usapan sa Skype ay Bible. Amen? Magbabasa kayo ng Bible. Uy, tingnan mo yung Bible mo nga dyan. Ganda sana yun eh. Oo nga, oo. Ay, King James Bible. Oh, sige, basahin mo. Oh. Tapos pinag-preachan mo siya. Maganda. Sa Skype. Nag-i-Skype din naman ako. Kausap ko siya. Sabi niya, nagpa-pray kami doon sa Skype. Maganda yun. Amen? O, dapat ganun, pero kalimitan. Marami ang nagpupuyat para sa exam at project. Pero pag sa gawain ng Diyos, hindi makapagpuyat. Sabi, prayer time natin ay 7:30 to 9 every Friday. Sino napunta? Worker. Hello? Kasama ba yun sa ating schedule? Oo, tingnan nyo yung schedule. Ang prayer hour natin dito 7:30 after ng ating doctrine class. Pero kayang-kayang magpuyat yan. Saan? Sa panunood ng mga telenovela, ng project. Marami ang magpupuyat para sa ilang daang pisong overtime. Pero sinong magpupuyat para manalangin? Hello? Knock, knock, who's there? Marami ang may budget. O sige, next point. Marami ang may budget sa kanilang cellphone. Pero walang budget para sa gawain ng Diyos. Kaya, ano yung mga pa-text-text na yan? Wala mang kapararakan. May pambili ng text, walang pamasahe pagpunta na simbahan. Nakakalungkot yun, ano? Merong pamasahe papuntang SM, wala pamasahe papunta simbahan. O kaya walang pamasahe para mag-soul winning. I-refund pa yan. Next point. Parang umiti na tayo, ano? So, paano? Tingnan ninyo, ito talaga yung katotohanan ng buong bansa. Sa Pilipinas, sa Los Baños, ganun eh. Ang daming Christian groups, pero sa totoo lang, hindi naman talaga nila sobrang kilala ang Panginoon. Ang sobrang nilang kilala, sarili nila, at ang layaw ng buong mundo. Doon ka pa nga sa FB noon eh. BY ang kanyang pinanonood, ang favorite daw niya yung Harry Potter. Pero mo siya na Harry Potter? Witch yun eh. Pero yung panonoorin, isang witch story. Favorite. Ay pagiging Kristiyano, dapat ang paborito mo verse ng Bible. Yan ang ilagay mo.
makita na sanlibutan that there are still people who love the Lord and who love the Word of God. Yun na lang pagkakataon, makita naman sana nila yung patutuo ng mga Kristiyano. Eh, ang tinatangkilik pa natin, ang dami pang mga likes sa mga... kaya nga natuto din akong mag-post ng kanta. Di nag-post din ako. Marunong na rin ako, mga kapatid. Utay-utay, nag-post ako ng kanta. At only one life. 2 lang ang nag-like. Sa dami kong friend na mga Baptist, ng BY, ng CBBC, 2 lang ang nag-like doon sa only one life. Mga ito, ano kayang gusto nila? May post ko kaya kay Justin Bieber. Siguro sasabihin, ang daming magla-like nun. Nag-post ako ng isa pa. Yung kanta, may isa lang ang nag-like. At ang sabi niya, napaluha ako itong klase ng kantang ito na nag-move sa akin, sabi niya. Sabi ko, praise the Lord. Pero isa lang yun. Nasan yung iba kong friend? Friend, where are you, friend? Ano nagustuhan mo? Kaya nga, mga kapatid, kailangan at makibaka. Sa totoo lang. So, paano natin ngayon i-increase? Yan, Great Commission, Matthew chapter 28. Matthew 28. Back to reality. Verse 19 to 20. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the world, unto the end of the world. Amen. So, paano ngayon siya makikilala kung hindi tayo una that we should go and teach all nations? Kaya mag-evangelize tayo, mag-soul winning tayo, hindi lamang dito, kundi at the same time. Kaya encourage you, you win souls even in the net. Nakakatuwa pa nga, yung isa kong friend doon na hindi naman siya Baptist. Pero yan po ay yan ay nasharean lamang. Ang nag-post nga siya doon eh. Ang hindi naniniwala, saan yan eh? At nakalagay doon ay pupunta sa langit-langitan. Maniniwala ka na? Sabi niya, ang hindi maniniwala sa Panginoong Kristo ng tagapagligtas ay pupunta sa langit-langitan. Pagkatapos nakalagay doon ay naglalagablab ng apoy na impyerno. Sabi ko, buti pa ito. Hindi Baptist yun, hindi yun BY, hindi yun CBBC. Sabi ko, dapat yung mga ipinopost. Para makita nila, para yung mga atheist ay meron niyang maiisip sa kanila, sa kanilang pagtulog, sa kanilang pag-view. Punuin natin yan. Go into the world and teach all nations. Evangelizing, ipakita natin ang Panginoon sa kanila. Ito ay ginawa ng Panginoon. Kaya nga sa Matthew chapter 10 verse 5, He sent the apostles to the Jews. Sa Luke chapter 10, He sent 70 to soul winning. Anong ginagawa mo para sa soul winning? Para makilala nila ang Panginoon. The message is always the gospel. See? Yung iba nga, yung mga bata nagbibigay ng tracts. Tama? Amen? So, magiging project din natin yan sa Beacon of the Gospel. Dapat talaga iba't ibang klaseng tracts. Pupunuin din natin kung hindi niya makuha yan sa iba naman siyang paraan. Why? Because we want them to know who Christ is. Amen? Yes, sa soul winning sa Wednesday, you should come and then we will win and we will go to one place and share the gospel to people. Hello? Mukhang wala akong kasama dyan. Mukhang walang darating sa Wednesday. Pag Saturday, you come and we will go win souls. Every day, we can go and win souls. You can join the full-time workers. Kasi pag wala silang klase, dapat talaga nasa labas at mag-soul winning. Why? Because
There are those that do not know yet our Christ. Soul winning. And then number 2, sabi niyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Ba't kinakailangan maraming mabaptize? Kasi nga yan ay patutuo. Kasi nga ang alam ng tao, hindi baptism, hindi yung lubog. Anong alam ng maraming tao sa baptism? Bautismo, anong alam nila? Sprinkling. Tama? O kaya yung kumuha ng bubuhusan. Ay meron nga doon the story of Jesus nung pinanood ko. Tingnan ko nga kung anong kanilang interpretasyon sa Bible. Aba, nung binautismohan ni John the Baptist si Kristo, nandoon nga sila sa ilog pero kumuha ng tabo at binuhusan. Sabi ko, tingnan mo talaga ito. No? Ang mga artistang to, wala talagang alam sa salita ng Diyos. Pero may bubuhusan. Yung isa naman talagang inisprinkle. Ay bakit kinakailangan tama yung baptism, pakita na lubog? Bakit ho? Sapagkat yan ho, it represents the gospel. And we should be faithful about baptism. At ano yung baptism? Kaya na baptism, baptizo means immersion. Pero yung iba wala na. Hindi yun mahalaga sa kanila. Ay makikita natin kaya ho yan inilulubog kagaya ng kamatayan ng Panginoon at pagkalibing ay inaahon upang muling, upang ipakita that there is resurrection and newness of life. Yan ho yun, kaya mahalaga yung baptism, yung lubog, yung tamang baptism. Kaya mas mahalaga at mas maraming nababaptize, nalulubog dito, testimony sa kanila. Kung hindi man nila naiintindihan ang kanilang kaligtasan, it is a testimony that one time, somebody else told them that this is the gospel. Kaya the more people na mailubog natin yan, na mabaptize, the more testimony. Bakit natin sila i-baptize? We teach them about salvation. Amen? Testimony yun mga kapatid. Kaya nga every time na may inilulubog dyan, is a testimony of the testimony of our Savior. Pagpapakilala sa Kanya yun. Sino lang ba ang nag-promote ng baptism na yan? It's our Christ. Pagkatapos na siya ay mabautismohan ni John the Baptist at binautismohan din ni John the Baptist ng mga apostles, ang kanyang mga disciples. Magmula noon at nung namatay na si John the Baptist, ang simbahan na ang nagpatuloy niya na magpapabaptize. At sino man nagbabaptize, it's always an account or it's always a testimony, it's always an identification with Christ. Hello? Kaya the more people you encourage to follow the Lord in water baptism, the more Jesus is promoted. Amen? Yung iba kasi, yung nagpapabaptize, kaya nga dapat ma-excite ka sa baptism. Yung iba walang excitement na. Pag magbabaptize na, alis na. Ay, iyan po ay patutuo sa Panginoon. Amen? Yung ating ginagawa, hindi tayo naglalaro dito. This is indeed proclaiming Christ. So, the more baptism, we evangelize through soul winning, and we baptize them. Why? Because it is a picture of the gospel. Jesus died, buried, and rose again. Sino lang po yung namatay, inilibing, at muling nabuhay? It's Jesus. Siya lang ho yun. Kaya the more that we baptize people is a testimony that indeed Jesus has been shown in their lives. Kaya pagpasalamatan. Kaya nga ang tanong, meron ka na bang na-encourage na magpabaptize? Anong contribution mo in promoting and proclaiming Christ? At ilang taon ka ng Kristiyano, ilan nang na-encourage mo? Ilan na ang tao that you have already promoted Christ to them? And then number 3, teach. Sabi niya, teaching them. That's discipleship. So join the discipleship. Kaya kailangan, ayon sa 2 Peter chapter 3 verse number 18, we ought to grow in knowledge. And we ought to grow in grace. Amen? Hello?
Yan ho ang dapat lang, and we grow in the knowledge of whom? Knowledge of Jesus Christ. Amen? Kaya dapat kasama ka, nag-enroll ka sa discipleship. Ano ang discipleship sa simbahan? Sunday school is discipleship. Naka-enroll ka ba doon? O hindi ka na-attend ng Sunday school? Hello? Yung iba baka hindi uma-attend ng Sunday school. Dapat naka-enroll ka sa Sunday school. Absent ka palagi sa Sunday school kaya hindi ka napasa. Nag-enroll ka ng statistics, hindi ka man napasok. Paano ka papasa? Kumusta? Ikaw ba nasa Sunday school? You can say aloud amen for that if you are in Sunday school. Parang walang na-attend ng Sunday school. Mag-enroll ka sa Sunday school. That's discipleship. Beyond time, 8:30, dapat andyan ka na. Hello, Mike. Hello. Ay, gusto natin i-proclaim ang Panginoon. Di dapat magpatuloy tayo sa discipleship. Amen? So, Sunday school is discipleship. Discipleship time at 3 o'clock, that's discipleship. Dapat mag-enroll ka sa nanay's class at tatay's class. At saka young people. Hello. Hello. Maraming mga young people hindi na-attend ng young people's hour. Maraming mga tatay hindi rin na-attend ng tatay's time. Ano yan Discipleship yan. Enroll mo sarili mo. Gising pa ho kayo? Ay, tingnan niyo, kaya ang mundo natin ganyan. Kasi nga, ang mga Kristiyano, hindi naman naka-enroll sa discipleship. O anong stage ka na sa discipleship mo? Sa one-on-one? Sa 7-stage discipleship natin? Mag-enroll ka sa discipleship? Amen. Kung ikaw ay naka-enroll sa discipleship, say aloud amen. O mag-enroll ka sa doctrine class. Kailangan bang mag-enroll? Magkano po ang enrollment fee? Malaki kailangan sa enrollment fee. Tama yun, conviction. Mag-enroll, ibig sabihin na nag-enroll, ikaw ay sumali. Amen? Kaya, this is how we magnify our Savior. If we indeed want to see Jesus increase and us decrease, then we should magnify Him. Amen? Then you see Apostle Paul. Dati ang tawag sa kanya si Saul. Ano ibig sabihin ng Saul? Injurious. Walang kapakinabangan. Maninira ng tao, mamamatay tao. But when he met Jesus in Acts chapter 9, he was taught by Ananias. He was baptized by Ananias. At nung mabautismuhan si Apostle Paul, dinala siya doon sa simbahan, pero nireject siya ng simbahan doon sa Jerusalem. But Barnabas took him. Dinala sa Antioch. Doon sa Antioch siya ay lumago. And Acts chapter 13, tinawag si Apostle Paul. Tingnan niyo yung pangyayari. Dati, pag yan binabanggit, Barnabas and Saul. That's Barnabas and Paul. Una palagi si Barnabas. Pero sa succeeding chapters, makikita mo, Paul and Barnabas. That's saying, Paul and Barnabas. Pagkatapos nagkahiwalay si Paul and Barnabas, then you have Paul and Silas. And then Paul and Silas. Palago ng palago si Apostle Paul. At siya yung nagsabing, for to me to live is Christ, and to die is gain. Siya din ang apostle that has established many churches, Gentile churches. Why? He has learned John the Baptist's preaching, he must increase, but I must decrease. Amen? Ngayong gabi, dapat yun po ang atikhain ng bawat isa sa atin. Na mag-increase ang Panginoon sa ating buhay. Let us proclaim Him. Amen?
let us magnify Him. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin upang ang inyong salita ay amin pong pagbulay-bulayan. Makita po namin na ikaw mag-i-increase sa aming buhay, hindi ang aming mga sarili. Panginoon, patnubayan mo po kami. Mangusap ka sa bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen.